Grabe Sabi ko, nung love mo eh, kaya no? pag Yung pangunawa. dahil yan sa iyo, Kuya Ram, kasi sobra, sabi ko nga po, dun sa, kasi nung birthday ni Kuya Bin, itong nakaraan, Ah, sinurprise ko po talaga siya. ah, Yung nagdala po ng maliit na gift ko sa kanya, di pinarang po siya. ah. Ang mensahe ko nga po sa kanya doon, yung binago niya ang buhay ko. Dahil sa kanya, naparamdam sa akin. Opo, yun po yung mensahe ko sa kanya doon. Sabi ko nang dahil sa kanya, Tito muna ako. Makikichismis muna ako. Para si nanay lang eh, no? Eh, siyempre masaya po ako sa nalaman ko eh. Pero gusto kong malaman. Kuya Ram, baka nakikinig na naman tayo. Hindi ko. Ano ka kasi, Kuya Ram? Ako nga natuwa eh. Paano pa yung mga nagmamahal din sa kanya? Eh, ano ho ba talaga? Ano po, sobrang natutuwa din ako, Kuya Ram, pag nababasa ko po yung mga comment tungkol sa from sila kay Kuya Bin, kasi laki nga nang ipinagbago po talaga. Dahil kay nanay. Natutuwa po ako. Sobra. Dahil kay nanay. Opo, sabi ko nga po kay mama, kung wala ka sa tabi ni Kuya Bin, wala rin naman ako pong, iba talaga po pagka Magulang. Kaya sobrang pasalamat din. Opo, iba pa rin po talaga, sabi ko nga kay mama, sobrang salamat kasi kahit mahirap, talagang hindi po nasuko si mama. Tama. Umiyak nga ako sa akin si nanay kanina eh. Tsaka iba po yung pinagdadaanan ni nanay ngayon. Mabigat. Basta sobrang bigat ng pinagdadaanan. Pero lumalaban ho siya dahil kay Kuya Bin. Sabi ko nga, huwag kang bibitaw. Kaya sabi ko din kay tatay. Sabi ko nga po sa kanya, sabi ko nga po kay mama, lilipas din yan, matatapos din yan at maliliwanagan ng isip. Bawat isa. Yung pong kay Kuya LJ. Opo, yung pong kay Kuya LJ, sabi ko, ang importante, nandyan ka pa rin para sa kanila kahit anong mangyari. Kaya nga po medyo talagang hindi ko po ngayon kinakausap si Papa. Pamula po. Medyo nagano po yung puso ko eh. Nagpalpitate kanina eh. May problema. Actually, totoo lang, may problema talaga yung puso ko eh. Pero napanood ko nga po sa vlog. Kamusta naman po kayo, Kuya Ram? Malalaman po after 3 days ulit po yung result. Pero nakita po doon sa 2D echo, may mahinang muscle sa puso ko. Oh my God. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kuya Ram, marami ka kasing marami ka natutulungan sobra. Pagka alam ko pupunta ka dyan, natutuwa talaga ako. Sabi ko, Kuya Ram, sana magsama-sama uli yung tatlo sa isang vlog. Si Kuya Bin, si Luis at saka Dave. Kasi talaga pong yung tatlong yan yung bet ko sa lahat na natulungan nyo. Kasi, pero meron pong old videos na lumabas, di ba? Napanood nyo yun? Tuwang-tuwa po kayo kay Kuya Bin. Ano pa ho doon? Medyo slim pa ho yung katawan niya doon, eh, no? Opo, sabi ko nga po ngayon, Kuya Bin, kasi malimit po, nasa kwarto lang siya. Sabi ko nga, mag-basketball ka na kasi uli. Sabi ko gano'n sa kanya. O maglakad-lakad ka dyan. At sabi ko, laki-laki ng tiyan mo. Ano kaya? Maano po si Kuya Bin, nakikinig naman po siya. Saan ho pala kayo, ate? Taga saan ho kayo? Laguna po ako, Laguna. Kuya Ram. Kailan po kayo mag-for good dito sa Pilipinas? Dapat po talaga itong uwi ko noon. Yan po talaga yung usapan namin ni na Mama. Pupunta ako dyan sa kanila, sabi nga ni Mama, nak dito na lang tayo kahit doon magtindahan kami, ganun po. Basta ang po kasi namin dalawa, sa walang sukuan pagdating lalo kay Kuya Bin. Si Kuya Bin kasi kailangan lang... Ito naman po, sinabi ko naman po to kay Mama. Sabi ko, kung sakaling totally gumaling na si Kuya Bin, at iba naman yung kanyang gusto, hindi ko, sabi ko nga po, hindi ko naman to ginagawa dahil lang sa, yun nga, na yung parang aasa ko na sa katapusan, gano'n. Pero maganda rin po yung nyo, yung nasa isip nyo.
eto, yung sa ngayong sitwasyon ni Kuya, hindi kasi si Kuya yung ibig niya po sabihin, yung ma-open talaga, yung nag-o-open. Tahimik lang po siya. Kung di nyo kakausapin, hindi ko siya magsasalita. Opo, ganun po siya. Kaya nga po sabi ni Ting, ikaw lang ate nakakapangulit dyan ng ganan. Kasi pag talaga ayaw niya makapag-usap, andun lang siya sa room. Yeah. Pero ako kasi Kuya Ram, talagang may kakulitan po ako. Kinukulit ko talaga siya kasi ayoko po siyang bigyan ng time na nag-iisip po ba na nag-iisip. Yeah. Pero hindi siya yung tipo po ng parang ipapahiya kanya o minsan po. Ito sinasabi ko din po ito kay Mama, hindi ko rin po ito inililihim. Sabi ko kay Mama, minsan may pagkamalambing po, minsan, kaya nag-a-assume ako. Lagi ko po nilolok kasi si Mama, pero maana naman po si Kuya Bin, nakipag-usap. Yeah, okay. At saka alam ko, hindi kinakausap ko po yung mga kategram natin. Alam ko, sobra po kayong natutuwa sa pag-uusap namin ni Ate Choy. Naka-live po ito ngayon eh. Sabi ni, Kuya Ram. Biro lang po. Kuya Ram. Biro lang po. Sa Kuya Ram, tulong tayo kay Kuya Bin, ha? Hindi, basta, yun lang, Kuya Ram. Salamat po kasi kung di sa inyo. Saka, syempre, kayo naman po talaga lahat yung gumawa ng para kay Kuya Bin. Sabi ko nga kay Mama, kung hindi kay Kuya Ram, di natin alam kung nasa na ngayon si Kuya Bin, di po ba? Kayo yung nandyan parati at hindi nagsasawa kay Kuya Bin, kayo yung sobrang nagtyaga din sa kanya. Kumbaga parang na-inspire din po ako sa ginagawa nyo. Kaya basta hinanap ko po talaga na si Kuya Bin kung paano ko siya makakausap. Kaya sobrang thankful po ako sa inyo. Kaya pagka yung paparating pa lang po kayo dyan, kasi chat niya sa akin, sasabihin niya sa akin, Jo, pupunta raw dito si Kuya Ram. Ayun po, sobrang tuwan-tuwa din ako kasi sabi ko nga, buti yung parati po ako nagko-comment sa mga vlog nyo pagka pinuntahan nyo si Kuya Bin dyan na sobrang salamat kasi po, yun nga, hindi nyo nakakalimutang pasyalan pa rin si Kuya Bin. Yung pagmamahal nyo po kay Kuya Bin, talagang yung talagang kapatid po, yung sinasabi nyo noon sa vlog na siya na yung kapatid niyong bunso, tinuring yung kapatid. Hanggang ngayon, yun po yung nakikita ko at nararamdaman. Kaya sabi ko, super blessed ka talaga, Kuya Bin. At hindi naman po nakakapagtaka na ma-bless ng ganun si Kuya Bin. Kasi yun po yung nakikita ko talaga sa kanya. Yung malinis po yung pagiging totoo ni Kuya Bin. Malinis po ang puso ng bata. Opo, sabi ko nga sobrang yung bait niya, yung pagiging totoo niya. Yung purity ng heart ni Kuya Bin, yun po talaga yung nakikita ko sa kanya. At saka sabi ko nga, kasi hindi ka yung tipo ng taong abusado, kaya maan man yung pinagdaanan niya dati, ngayon naman lahat deserve ni Kuya Bin yung nangyayari sa buhay niya, kasi kaya siya nabe-bless ng sobra sa sobrang bait din po niya at deserve lahat ni Kuya Bin yun. Kaya sabi ko nga po kay Kuya Bin, so huwag ka laging makakalimot, magpa-thank you kay God, kasi biruin mo, talagang hindi po siya pinabayaan. Hindi po talaga pinabayaan si Kuya Bin. Kumbaga, yung, di ba nga po, doon sa vlog nyo, na nawala siya sa inyo, pero natagpuan nyo uli. Kung ganon. Tapos, nung umuwi naman po siya dyan sa kanila, nandyan pa rin po kayo para sa kanya. Tapos, dumating pa yung, nakilala ko sila. Kasi sinaano po, yung mga dati pong natulong kay Kuya Bin. Sila Tita Emma, sobrang, yun din po. Di rin talaga yun umano kay Kuya Bin. Yung, nandyan din po sila para kay Kuya Bin talaga. Kaya sabi ko kay Kuya Bin, yung lahat na nangyayari sa buhay niya, lahat yun plano kay God talaga. Yun yung plano ni God para sa kanya. Grabe. Kaya sabi ko, pray lang. Mag-pray ka lang lagi, huwag kang makakalimut sa kanya. Tapos sabi ko, niwala ka lang sa sarili mo na kaya mong bumalik sa dati. At sabi ko nga po sa kanya, nakikita ko yun. Kaya lagi pong ang sinasabi niya sa akin, salamat Diyo kasi naniniwala ka sa akin. Tapos yun, dadaanin ko na lang po sa biro. Tapos sabi ko sa kanya, syempre, kaya nga kita naging Lodi kasi naniniwala ako sa'yo.
na kaya mo lahat. Yun, ganun, yung mga ganun po, kinukulit ko talaga siya pagka ganun. Yeah. Nakikinig naman po siya. Nakikinig po si Kuya Bin, kaya yun ang maganda sa kanya. Napakabait ng bata na to. Tapos natuwa pa ako sa kanya, Kuya Ram, kasi ang chat niya po kagabi. Sabi ko, magkwento ka naman, ano nangyari sa paggawa mo ng sabon? Yeah. Sabi ko, hindi ka ba nalito? Sabi niya, sa una lang siguro, Jo, mahirap, pero pag tagal-tagal, masasanay na rin ako. Sabi ko, hindi ka naman kako naboboard pagkagawa. Sabi, hindi nagustuhan ko nga. Sabi niya pang gano'n. Tapos sabi ko, sige, paggawa mo na, sabi ko gano'n sa kanya, paggawa mo na yung sabon, bibili din ako sa'yo. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ipapatinda ko sa Laguna, tutulungan kita magtinda. Tapos sabi niya, totoo, sabi ko, oo nga, promise. Tapos sabi niya sa akin, sige, gagalingan kong gumawa ng sabon. Sabi niya gano'n sabi niya gano'n kagabi. Sabi ko nga po sa kanya, wow, sabi ko, congratulations, meron ka ng work. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, salamat Jo, kasi gano'n po siya. Lagi, salamat Jo, kasi naniniwala kang kaya ko. Sabi ko, oo naman. Ganun po, yung mga ganun lang po. Yung parang parati ko po siyang pinapalakas din ng loob. Ganun din naman po yun sa akin. Alam po na medyo... alam niyo po yung ngiti ko kahapon. Kasi halos di ko naman siya, konti lang yung tulong ko sa kanya nung siya nang gumagawa. Yung ngiti ko po hanggang abot hanggang tenga habang gumagawa po siya. Kaya po yung binibidyo ni Mama. Kasi si Mama po, pagkagano'n, nagsisendo sa inyo. Kaya pala Kaya natuwa. Opo, kaya natuwa din po ako kahapon nung makita ko na talaga seryoso siya sa paggagawa ng sabon Tapos sabi ko sa kanya, oh wow, seryoso. Sabi ko gano'n. Kasi tapos yung pasensya niya ang haba. Yung pasensya po niya ang haba. Kasi yung dalawang doon, dalawang step po doon, halos 10 minutes po ibubuhos po yung doon Yan nga, Kuya Ram, yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, parang ikaw lang yung taong nakakilala ko na hindi marunong magalit. Ang haba ng pasensya. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos pagka ginaganon ko po siya, sasagot niya sa akin, "Hay nako, Jo, binobola mo na naman ako." Yeah. Tapos po, gano'n. Sabi ko, hindi totoo yung sinasabi ko. Gaganunin ko yun. Basta yun po. Basta natatawa din po siya minsan sa kakulitan ko. Basta sabi ko nga po kay Kuya Bin, kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan, hindi ko siya iiwanan. Yun po yung sabi ko, hanggang sa paggaling niya. Para okay lahat. Opo, sinasabi ko kay Mama, kahit nandyan na sa Pinas, sabi ko, Ma, tulong tayo. Kahit anong trabaho, sabi ko gano'n, papasukin ko. Sabi ko gano'n. Niloloko ko nga po yan si Mama. Sabi niya, oo nak, basta hindi natin siya susukuan. Kasi sabi ko nga, Ma, hindi lang naman sasabihin na ako, kaya siya gano'n, o si Kuya Ram, kaya siya okay na ngayon. Kasi kung wala po si Mama talaga, wala din po, di ba, Kuya Ram? Tama po kayo. Number one pamilya na... Number one po sa lahat si Nanay. Opo, sabi ko. Unang-una pala si God. Unang-una talaga si God. Tapos, unang-una po si God. Opo, si God. Tapos, yung number one dito po lahat, si Nanay talaga. Kaya sabi ko nga po, kung hindi rin kay Mama, wala rin po talaga. Kahit pa siguro si Kuya Bin kumpleto sa gamot o wala rin po. Talagang sobra yung tiyaga din ni Mama. Grabe nung love mo kaya yung pangunawa. Dahil yan sa iyo, Kuya Ram, kasi sobra. Sabi ko nga po, dun sa, kasi nung birthday ni Kuya Bin, itong nakaraan, sinurprise ko po talaga siya. Yung nagdala po ng maliit na gift ko sa kanya, pinarang po siya. Ang mensahe ko nga po sa kanya doon, yung binago niya ang buhay ko. Dahil sa kanya, naparamdam sa akin. Opo, yun po yung mensahe ko sa kanya doon. Sabi ko nang dahil sa kanya, naparamdam sa akin ni Lord na may kabuluhan pa yung buhay ko. Kasi Kuya Ram, ito aaminin ko po sa inyo. Alam to ni Mama, kasi naiyak po kay Mama. Dumating ako sa point, Kuya Ram, na talagang gusto ko mag-suicide. Gusto ko pong mag-suicide. Opo, kasi parang ang bigat-bigat na yung gano'n. Yung sabi ko nga,
sabi ko nga po, hindi ito hindi ito yung pagkakataon lang. Sabi ko, siguro plano talaga to ni Lord na makilala ko kayo, makilala ko si Kuya Bin. Tapos yun, yung parang sabi ko nga, parati siyang nagpapa-thank you, pero ang totoo, thankful ako kasi sinave niya ako. Sabi ko, hindi niya... Opo, ganun. Kaya parati ko yung pinagpapasalamat sa kanya. Sabi ko, kasi yung time na yun po, yun nga, parati po akong parang dumadaan na rin ako sa depression. Yung, alam mo yung pong ayoko na halos makipag-usap. Tapos, sumisilid na sa isip ko po talaga na magsusuicide na ako. Yung parang, yung po nararamdaman na, parati po iniisip ko, bakit pa ako nandito? Ba't ba ako nagpapakahirap? Tapos hindi ko maramdaman yung, parang alam niyo po yung naghahanap ako ng attention na galing sa pamilya ko. Pero, yung nakakasama po kasi ng loob kasi yung minsan po, kasi syempre kami pong nanditong mga nagtatrabaho sa malayo, yung kamusta lang, sobrang laking bagay sa amin noon. Tapos parang laging kailangan ako po yung mag-a-adjust, ako yung laging nangangamusta sa kanila. Tapos ako parang simpleng lang, hindi nila ako makumusta, kaya lang magkakaroon sila ng mahabang oras sa akin kasi may problema. Yung pong mga ganon. Na nasabi ko nga po kay Kuya Binyo na bakit parang hindi po dahil sa, sabi ko nga kay mama, hindi dahil sa nahulog yung loob ko kay Kuya Bin, kaya ako to sinasabi. Pero alam mo yung siya yung magpaparamdam sa iyo na talaga po kahit wala siyang kailangan, nandyan siya anytime na kailangan mo siya, nandyan siya. Magbibigay siya ng oras sa'yo kung kailangan mo ng kausap, nandyan siya, makikinig siya sa'yo. Tapos eto pa Kuya Bin, Kuya Maram, hindi ka maniniwala. Sabi ko nga po kay Mama, papadalhan mo kaya ako ng gamot ni Kuya Bin, parang mas kailangan ko yan kaysa sa kanya. Opo, ginagano ko kasi sasabihin ko po sabihin ko kay Mama papagod na talaga ako, mga ganan. Basta yun talaga po nung time na yun, nung napanood ko. Hanggang sa naging bisyo ko nga po yung paulit-ulit kong pinapanood na yung mga vlog nyo. Pero nung pong napanood ko, si Kuya Bin sa vlog nyo, Kuya Ram, nahatid mo na siya dyan. Opo, wala na siya dun sa inyo nung mapanood ko. Kaya sabi, alam niyo yung panghihinayang ko. Kasi syempre, alam ko na wala nang masyadong update, yung gano'n. So, ang ginawa ko po, paulit-ulit, pinapanood ko lang yung mga vlog nyo ng yung sa tatlo, tapos yung istorya ni Kuya Bin. Tapos, hanggang sa bigla na lang po, parang ko na, gusto kong makausap tong taon to. Ay kung gano'n, gusto kong tulungan kasi, yun nga po, ang nakita ko kasi sa kanya doon sa mga vlog nyo, talagang hindi siya abusado, yung kahit anong hingi, yung sabihin nyo sa kanya na, Kuya Bin, gusto mo ba ng ganito, bilhan kita ng ganito, yung kayo na lahat ang nag-o-offer sa kanya, pero wala ko siyang gusto, basta yung parang, ang nakita ko po kasi kay Kuya Bin, yung pagmamahal lang na binigay nyo nung time na nasa inyo siya, tapat na sa kanya. Opo, yun yung nakita ko, kaya sabi ko, tapos alam niyo yung, di ba na nasa na po siya, kila Papa. Yung nakita niyo siya ni Kuya Jun sa daan. Yung sinanay Luz po yung doon talaga, lumapanood ko yung tumatayo talaga yung balahibo ko kasi sabi ko talagang hindi siya pinabayaan ni Lord. Kayo pa rin yung doon pa rin siya dinala. Yung ganun po. Kaya sobrang po, mula noon, nung mapanood ko, yung last na yung inihatid niyo na siya, sabi ko, hindi ko na makikita si Kuya Bin sa mga vlog kasi umuwi na pala. Paano ko kaya mabibigyan ng konting tulong tong taong to? Yun po yung iniisip ko na. Kaso, yun nga po, sabi ko, swerte nang mapansin yung message ko sa inyo kasi alam ko po talaga maraming nagme-message sa inyo, nag-BBM. Yun, ini-add ko na agad si Kuya Bin, tapos yun, lagi ko na pong nakakamusta noon. Sa kanya. Opo, kaya lagi po kami niya magkausap na. Buti na lang po dumating ko kayo sa buhay niya. Hindi na lang po doon sa pinansyal, doon sa may makausap po siya araw-araw. Sobrang thank you po. Yun nga po yung sabi rin ni Teng, ate, sa totoo lang, yung ginagawa mong pagtsatsaga na kausapin si Kuya, kulitin mo, napakalaking bagay kasi kahit kami na pamilya, hindi namin kayang gawin yun kay Kuya. Sige po.
Pero wag mo munang ibababa. Magpapaalam lang po ako sa Katekram, mamaya na lang po. No? May pag-uusapan lang po kami ni Ate Jo. Thank you sa love and support. Mamaya po i-update po namin kayo kung paano po siya salin dun sa dun po sa mga bote. No? Thank you sa love and support, Katekram. Mama Chup Chup. Mwah.